ANC or Iglesia ni Cristo ay talagang hindi nasusuportahan ang lineup ni Marcos Jr. At ito, Congressman Marcoleta muling binutata etong si Baby M. Grabe na, patindi na ng patindi. Wala na nga sa inyo ang KOJC. Wala na sa inyo ang Mindanao. Tapos wala pa sa inyo ang Iglesia ni Cristo. So ano yung sinasabi ng isang congressman na olats na ang mga manok ni PRRD? May isa kasing congressman na putak ng putak sa social media. Sa bawat interview sa kanya na olats na daw, olats na. Isa po ito sa mga bataan ni Tambi. Oo. O sabi nitong congressman na to, aminadong olats na ang manok ni Duterte, sabi ni Ortega. Oo, olats na daw, aminadong olats. So, paano olats? Uy, natutulog ka ba, Ortega? Paano olats sinasabi mo? Alam nyo to, malapit nang kayong mawala sa mga termino nyo, nagkakalat pa kayo ng tae dito sa Pilipinas. Giolat sa nga Duterte, ba't nanalo na ba kayo? Ano, batayan mo yung survey? Alam natin kung bakit napakataas ng pangunahing bilihin sa ating bansa. Yung hindi kumakain ng suka, hindi nila alam yun. Alam din natin na lubog na tayo. Naaamoy lang natin ay suka. Pero sila hindi nila alam. Sapagkat karamihan sa kanila ay involved sa corruption. Budget natin sa taong ito, 6.325 trillion. Pag tinanggal mo po ang 30% dyan, ang dapat na national spending lang natin ay 4.5 trillion. Yun lang ang kailangan natin. Ano yung kanilang projected revenue? 4.8 trillion pesos. Alisin mo yung 30% na corruption, dapat 5.5 trillion yun. Sa mga tuwid, ang gross revenue natin, kung wala ang corruption, will be 5.5 trillion. National spending, walang corruption, 4.5 trillion. Meron tayong surplus na 1 trillion pesos. Baliktad ang nangyari. Ngayon po, ang ating deficit, projected deficit, 1.5 trillion pesos. Katumbas ng mangungutang tayo, 122 billion pesos per month. 4.2 billion pesos per day or 173 million. Bakit po hindi niya maintindihan niya? Bakit tayo po na ipinaglihilang sa suka ang nakakaintindi nito? Lalim nun. Napakalaki po ng problema at hamon na hinaharap ng ating bansa. Ang ginagawa nila ay para pagaway-awayin ang Pilipino. They impeach the Vice President even if there is no basis for it. Tama po yung sinabi ng mga kasama ko. Nung pong nasa Cagayan de Oro kami, sinabi ko na, itaga mo ito sa bato, Senador. I-impeach nila ang Vice President. Nangyari na po. So, ang gagawin nila ngayon, even if the impeachment complaint was a handiwork of the 19th Congress, ang gagawin nila pagdating ng 20th Congress, pipilitin nila na doon nila litisin ang ating Vice President. There is a constitutional issue here. Kailangan po ninyo yung abogado na makakarating sa 20th Congress. Halimbawa yun ang ginawa ni Marcos na, Erwin Tulfo, ganito ang mga nagawa ni Erwin Tulfo. Ganito, may mga ipinatayo si Erwin Tulfo na ganito. Si Lacson may ganito. Si Binay, eto maraming pinagawa si Binay na ganito, maraming proyekto. Si Soto, maraming tinulungan. Di sana maganda. Kaso, ewan ko ba baka sinaniba nata ng 13 demonyo si Marcos. Gago!
Ay, nako po. Wala tayong magagawa. So, sabi ko nga, nasabi na nila yon, so nakatatak na sa isipan ng mga tao yun. Wala tayong mangyayari dyan. So, mangyayari dyan, eto na lang pinaka-katotohanan na panalo na kami. At eto partida, ha? Alam nyo anong partida? Lamang na lamang ho sa tinatawag na promotion etong side ng Marcos Jr. Etong side ng mga Marcos, nitong mga kandidato ng mga Marcos. Alam nyo kung bakit? Unang-una, nasa kanila ang mainstream media. Nasa kanila ang media na palaging nagpo-promote, palaging nagbabalita. Wala namang nagpo-promote halos sa mga kandidato ng mga Duterte. Hindi nga nila maibalita yung nangyari sa KOJC. Diba? So wala yon, hindi nila, doon pa lang lamang na sila. Pangalawa, sa survey, di umano, ayon sa panaginip ko, na medyo kinakalikot yung survey na yan. Oo, ginagamit na pang mind conditioning sa mga Pilipino. So doon lamang pa rin sila. So marami silang kalamangan na, marami silang lamang, hindi sa boto, hindi sa marami silang promotion kaysa sa mga Duterte line na, pero ang kinakalabasan pa rin ay mas gugustuhin pa rin ng mga Pilipino yung lineup ng mga Duterte dahil nga yan kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dahil kung sabi nga nila, kung ang namumuno ay maayos din kung ang isang puno ay maayos din ang bunga niyan. Pero kung isang puno ay bulok din ang mga bunga niyan. Walang ganun talaga ang totoong ang realidad. Kaya itong mga Pilipino at lalo na itong Iglesia ni Cristo talagang at lahat ng mga relihiyon dito sa Pilipinas, mas gugustuhin pa nila ng 1,000,000 beses na maging leader at maging pinuno ng bansa ang pamamalakad ng isang Duterte at lang mga nilalakad ng mga Duterte na mga kandidato. So yun, mga banateros, anong may kukomento nyo dun sa napag-usapan natin? Comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. So malapit na po ang kandidatura, ang ating eleksyon. Kaya tayo ay pumili ng maayos na kandidato at sana ay wag ho kayo magpadala sa pera at sa mga busilak na mga kataga ng mga politikong wala namang magagawa sa ating bayan. So wag niyo hayaan na masayang yung boto niyo.